Hi guys, Shipvlogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, marami nagre-request sa inyo na i-full tour ko kayo sa ating minivan kasi yung last vlog natin, yung nakuha natin to, hindi ko kayo masyadong naikot sa labas at loob. Ngayon, iikot ko kayo sa loob ng ating minivan. Medyo nag-aambon ngayon. So, ang dami kasi nagre-request kung ano nga pa yung itsura ng tent natin since siguro yung iba hindi pa nakapanood ng ating camping episode. And ngayon, itutur ko kayo sa labas at loob ng ating minivan. And syempre, masasagot ko sa inyo kung magkano nga ba yung bili natin. And at the same time, pwede bang magpagawa ng ganitong setup. So, yan, pag-usapan natin ngayon yan. Alright guys, so bago natin start yung ating minivan tour, may gusto lang ako share sa inyo na nagpadala sa atin. May nagpadala kasi sa atin na Carabisi, itong CarPlay na to. So, CarPlay siya na perfect, lalo na pag naka-stereotype pa lang yung mga sasakyan ninyo. Or else, pwede siyang additional na screen or monitor sa inyong sasakyan. So, meron siyang Apple CarPlay and meron siyang Android Auto. And pwede mo ring i-control ang inyong mga cellphone using this monitor or CarPlay. So, nakasulat dito is portable CarPlay screen. Tapos, ang pinadala sa atin is 9 inches. Touchscreen siya. And, pagbukas mo, makikita mo kagad yung camera niya. So, may camera to, back and front. So, pagbukas natin, yan. Buksan lang natin muna. So, ganyan kalaki yung screen niya. Yan. Meron siyang camera kagad sa likod. And, ayan. Meron siyang 9-inch na screen. So, yun yung itsura niya. Lapag muna natin. And, ito yung laman niya. So, meron siyang, ito yung camera niya sa likod. Yan. Ito yung camera niya. Tapos, meron din siyang dalawang mount. Pwede mo siyang ilagay sa dashboard ninyo. Yan. And, pwede mo siyang ilagay naman sa inyong dashboard din naman to, pang dashboard. Tapos, pwede mo na ilagay sa salamin. So, dalawa yung ano niya. Tapos, sobrang easy lang niyang gamitin dahil pwede mo siyang isaksak dun sa may chargeran ng inyong mga sasakyan. So, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, hindi siyang auxiliary. Yan. So, yan. Pakita natin, guys. So, yan. Napakalaking screen niya, no? So, pakita muna natin bago tayo mag-proceed sa ating minivan tour, guys. Let's go. So, yun guys, bali napaka-easy na lang gamitin and mamimili ka lang ng mount na gusto mo. So, try natin gamitin tong mount na to, itong yung parang suction mount na to, yung pinakabit dito sa may salamin. At kabit mo lang dyan na pa ganyan. So, bali pop-up mo lang siya na ganyan, nakakabit na yung mount natin. Tapos, didikit lang natin to dito. So, depende sa'yo kung ano yung gusto mo, guys, no? Kung hanggang saan lang yung gusto mo. Yeah. Tapos ito yung saksakan niya, isasaksak mo lang dito sa may ano natin, sa may car charging port natin. Yan. And kakabit lang natin to. Sobrang easy lang talaga nito gamitin. Bali kakabit mo lang kaagad diyan, oh. Ayan oh. Napakasimple lang, guys. Yan. Tapos kakabit mo lang siya dito. Yan, gagana na kaagad yan. Yeah. Yun. Ayan, umilaw na. So, tignan natin. Ayun! Ang laki ng screen niya, guys. Oh. Napakalaki. Ayan, bali. Ayan. Gumana na kagad yung camera niya. Oh. May camera na kagad siya. Tapos, alam ko may libre pang memory card eh. Ayan. May libre siyang memory card pag binili nyo, guys. Sobrang convenient nyo gamitin. Kasi, pag salpak mo, andar na kagad. Oh. Yan yung mga features niya. So, ayan, guys. Bali, makikita ninyo. Napakalaki ng screen. Kumbaga, for example, ito, ano lang talaga, stereotype lang talaga yung monitor ninyo. Pwede siyang pang additional or else pang, ito na yung pinaka-main na gagamitin mo para mai-connect yung cellphone mo gamit ito. So, pwede mo siyang pang navigation, pwede mo siyang pwede ka manood dito. And at the same time, pwede mo rin gamitin siyang pang sagot ng mga tawag. And, syempre, important dyan yung pang navigation niya. So, tignan natin, guys. Meron siyang CarPlay, meron siyang Android Auto, meron siyang AirPlay, meron siyang Miracast, playback, tsaka audio out. Ito yung mga features niya. Tapos pwede mo siyang i-adjust dun sa brightness na gusto mo. Tapos, ayan, may instruction siya paano siya i-connect, may Bluetooth. Yan o, yung mga niya, CarPlay, Android Auto. Try natin ni Android Auto. Yan. So, dito natin makakontrol yung cellphone natin. Siyempre, kukonect muna natin. Ito, F9. Click lang natin yan. Tingnan natin kung magko-connect agad. Yan, connect lang natin. Yun, connect na kaagad, connected na. Try natin magpatugtog using this
CarPlay. Guys, bali naka-connect na yung ating Bluetooth at nagpapatugtog tayo. Yan. Pwede ka magpatugtog dito. Yan na. So makikita mo guys, nagpapatugtog ka tapos meron kang navigation dito. And for example, ayaw mo na gamitin yung cellphone mo or else pwede mo siyang itago na lang yung phone mo na to. Pwedeng ito na yung gamitin mo or pang navigate mo na mas malaki pa. Kitang-kita mo siya dito mismo. So yan, pwede mo na rin makita yung mga gamit ng ano mo, pwede mo na rin makita yung mga application mo, yung mga message mo sa Messenger, lahat ng pwede, no? May mga ano siya. Ito yung ano natin, Spotify, tapos calls, pwede ka na rin sumagot dito. So sobrang daming use ng ating itong CarPlay na to. Yun lang, para sa mga gustong mag-check out, ilalagay ko na lang yung links dito sa description. And yun, maraming salamat. So proceed na tayo sa ating minivan tour. Let's go. So ayan guys, ang dami kasi na kumaga may nagme-message din sa akin na kung pwede nga ba yung ganitong setup and at the same time magkano nga ba nabili natin. Anyway, ganito po yan. Since naghahanap tayo ng minivan, kung napanood nyo po yung mga episodes ko simula episode 1 hanggang episode 3, naghahanap po talaga ako ng minivan or kung saan pwede magpa-build. So ngayon, ang system mo, nakita ko po siya sa isang builder na ganito na po siya. Kumbaga parang may tent na po siya, built-in tent na po siya. Ngayon, nung nag-research ako, sa Japan kasi parang ginagawa siyang for rental. Kumbaga yung mga campers ng ibang bansa pupunta sa Japan tapos ganito yung mga nire-rent na minivan. So ipapakita ko na lang yung clip na yun or yung video na yun, itong vlogger na to. So isa to sa mga may-ari ng kumbaga nag-rent ng ganitong minivan doon sa Japan. So nung dumating na rito sa Pilipinas, ganito na po siya. Kumbaga may built-in tent na po talaga siya. And hindi ko po talaga siya pinasadya. Kumbaga parang yun na mismo nung kinuha ko yung minivan na to. And para sa mga magtatanong, pwede nyo pong i-PM yung Shacho Motors. Just in case, malay nyo naman po, pwede kayong ma-orderan sa Japan kung gusto nyo po talaga ng ganitong setup. And ang dami rin kasi nagtatanong kung magkano nga ba daw ang bili ko sa minivan natin, which is sobrang napuno talaga ako noon. Nasa 300k po yung bili natin sa minivan natin. So i-PM nyo na lang po yung Shacho, ilalagay ko lang po dito para sa mga inquiries regarding dito sa ating minivan and kung magkano nga ba yung magpagawa sa kanila. So ngayon, itutour ko muna kayo sa ating labas ng minivan. So ayan, tara, itour ko kayo. Ngayon, first of all, syempre unahin natin tong harap. So yung model po pala niya is DA64B, 4x4, tapos nakaka-10 seat na din sa loob. So automatic po siya. Actually from manual, naka-manual po siya. Ang ginawa ko, pina-convert ko into automatic. So shoutout pala kay Kuya Wayne Salonoy, siya po kasi yung nag-convert nito from manual to automatic. And sobrang bait na mekaniko yun. Kaya ano na lang, pag nagpagawa kayo sa Shacho, siya na lang din yung hanapin niyo. Pwede nyo rin siyang hanapin doon para pag may mga request kayo sa kanya rin, pwede nyo siya yung kausapin na lang. So yan, originally yung van natin kasi is nakaano siya, Samurai. Ngayon, syempre mas gusto ko yung itsura ng sporty eh. Dalawa kasi itsura niyan pag DA64B. Meron siyang kasing dalawang itsura kasi yung DA64B. Comment down below Meron po kasi siya yung tawag dito, meron po siya smiley, sporty. Tapos itong yung Samurai po. Originally Samurai po talaga itsura nito, pero pinabago ko siya into sporty. So ito po yung grill ng sporty. May mga butas-butas na ganyan. Tapos yung ano po originally yung headlight po niya is yung parang plain lang talaga na pang DA64B na walang bilog-bilog na ganito, kumbaga straight lang na ganyan. So pinalitan din ni Kuya Wayne, so salamat kay Kuya Wayne. Pinalitan nyo po ng parang ano na to, pang sporty. So ang tawag kasi dito parang semi-wagon. Comment nyo na lang kung hindi ako nagkakamali. Semi-wagon na po kasi yung nangyari sa ganitong setup. So dito meron din po tayong fog light. So may fog light po din tayo dito na maliit. And dito sa harap wala namang masyadong na ano, yan lang talaga. So yung ano po niya, yung chin po niya dito sa baba, stuck na po yan. So stuck na yung chin niya. So dito naman tayo sa ano, bali ang color po pala nito is yellow and red. Doon sa ORCR yellow and red din yung nakalagay. And meron din po siyang signal light dito. Yan, color white din para mas mukhang malinis kasi usually nakikita ko parang nasa kulay orange ata. So dito ang ginawa ni Kuya Wayne is color white lang. Then ito naman, proceed naman tayo dito sa may gulong. Yung gulong natin is size 14. Originally size 13 po talaga siya.
Pero ang ginawa ko, nakita ko kasi itong mags na to, nagandahan ako, sabi ko ito na lang yung ikabit nila. So size 14 siya, ang size ng gulong is 165/65 by 14. Tapos brand new rin yung pinalit nila na gulong, kasama na rin sa package natin itong Westlake na gulong natin. So tara, dito naman tayo sa may bandang gilid. Sa bandang gilid naman, nagdagdag din po sila ng sun visor, itong visor na to. Kasama na rin po yan sa package natin pag nagpagawa ka dun sa kay Shacho. So dito naman tayo sa likod. So dito wala ka naman masyadong makikita, and dito tayo sa likod. So ito yung pinaka favorite ko talaga na part. Ito talaga yung pinaka gustong gusto ko na part, since meron po siyang iba po yung bintana niya. Usually may kita niyo yung mga minivan, meron po siyang salamin na buo dito. Yan, meron siyang salamin na buo dito. Ngayon, ang ginawa dun sa Japan, since 'di ba ginagawa nga siyang pang camper, ginawa po niyang fiber ito, tapos meron siyang square type na frame dito para sa salamin. Tapos ang system mo pa, hindi ko na kasi maipakita sa inyo, nakaangat po ito. Nagamit ko na siya pang camping, pero nasira ko yun nandito, so papagawa ko lang kay Kuya Wayne. Kuya Wayne, kung nanonood ka man, shoutout, papagawa ko to. So nakaangat po siya. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung loob, na dalawa yung ano niya, pwede siyang total blackout, tapos meron din siyang net. So itong salamin nito. So yan lang naman. Tapos nakaano tayo, matte black na finish na bumper dito sa may likod. So may back camera na rin pala sa labas. So dito naman sa gilid, may isa rin sa favorite part ko, itong wala siyang salamin dito sa may gilid. So yan po yung tsura niya, 'di ba? Sa kabila may salamin. Ngayon, dito sa may gilid wala po siyang salamin. So plain na lang po talaga. So I mean, yung ganitong setup talagang pang camper talaga yung tsura. So yan. Actually, yan lang naman sa labas natin. So start naman natin dito sa may harap muna, tapos may pakita ko sa inyo yung pinaka-loob. Okay. So dito sa loob natin, stock manibela lang naman niya. Ganito lang naman yung stock ng manibela ng ating minivan pala. So meron siyang ito yung gauge niya, pakita mo yung gauge. So ito yung itsura ng gauge niya. So most likely ganyan lang naman talaga yung itsura ng gauge ng mga minivan. Tapos alam ko sa sa DA17 parang isang analog lang na ganun, tapos may screen lang sa baba. So hindi ko lang alam kung ganun lahat ng mga gauge ng DA17. Tapos meron siyang libreng 7 inches na screen na may back camera. So yun yung inclusions niya pag nagpagawa ka sa Shacho. Tapos meron dito yung pinaka-ilaw niya sa harap. And stock lang naman din yung mga yan. Usually ganyan naman din sa mga normal na sasakyan. May mga visor siya rito. And ang maganda pa rito, ikaw yung masusunod sa kulay ng inyong mga dashboard. So yung kulay ng dashboard natin is, lapit mo, yung kulay ng dashboard natin is meron siyang black tapos gray. Back to stock lang naman ito. So back to stock lang naman yung dashboard. And dito, ipakita mo dito, usually kasi sa mga DA64, parang dito yung manual na ginaganon lang, hindi ikot. Ngayon ang ginawa ni Kuya Wayne is in-upgrade niya into pang W na ata to, pang DA64W yung pindutan niya, digital na yung ganyan. Tapos dito normal lang naman yung mga ganyan, kumbaga parang ayun yung pagka-automatic transmission niya. Tapos meron dito mga push na lagay na storage. Ipupush mo lang, pwede siya lagay ng barya or kung anong anik-anik na pwede mong ilagay. Tapos meron siya dito na lagayan din. Yan. Tapos meron siya dito 12 volts na car charging port. Yan, dito sa may And meron din siyang storage dito. Tapos pag binuksan mo yan, malaki-laki rin naman yung lagay ng compartment natin. And dito may speaker pa siya. Usually walang speaker yan, pero pang W ata to, so nilagyan din ng speaker dito. Parang dashboard ata to ng pang DA64W Tapos dito pininturahan din nila yan. Pwede mo siyang i-request. Ang maganda pa rito guys, pwede mo siyang i-request kung ano yung gusto mo mangyari dun sa loob ng minivan mo at sa labas. Pwede mo siyang i-request at susundin naman nila pag nagpagawa ka sa kanila. So ayan, yan yung pinaka-finish na. Tapos lahat yan gumagana. Meron din ako dito na gumagana rin yung pinaka-side mirror natin. Natutupi at bukas yan. Tapos lahat power window. Yan, lahat talaga mapapagana mo. May lock siya. Then dito pwede mo siyang kontrolin yung side mirror mo, left and right.
Tapos dito, ang gumagana dito is meron siyang fog light. Yan. Pag pinindot mo yan, gumagana yung fog light natin. So, yan lang naman yung pinakaharap niya. Tapos, regarding pala sa leather, ipapakita ko sa inyo. Yung leather niya is color black na may stitching na color red. Yan. So, ganyan yung design yan. Ang maganda pa rito, pwede mo siyang i-request sa builder mo kung ano yung gusto mong kulay ng upuan mo. So, yun yung itsura niya. Meron siyang armrest dito. Tapos yung handbrake niya, usually ang handbrake kasi niya nandito. So, yung sa akin, since manual dati, nandito yung handbrake niya. So, hindi ko na rin pinabago. So, yan na yun. So, yan lang naman yung ating harap. Pag may mga questions kayo, i-comment nyo na lang sa baba, guys. Ito naman sa gitna, sobrang simple lang. Yung matting pala niya is parang plastic type. Ayan, pakita mo, color black. Yan, plastic type yung ano niya. Yung likod ng upuan natin dito sa may driver side tsaka passenger side, may bulsa rito. And captain seat siya. Ito yung sasabi kong captain seat. Tapos, ang maganda pa rito, pag mahilig uminom yung ano mo, magkape, kung ano inumin, meron siya lagayan dito, mga cup holder. Yan, mga cup holder yan. Tapos, pwede siyang kontrolin yung salamin dito, slide, ano yan, kumbaga parang automatic yan na nako-control dito. Then meron siya dito sa gitna parang gamosa type. Yan, gamosa type yan. And yan lang naman. Tapos, andito yung color ng ating roof, itong ceiling pala, sorry, is color gray. Yan ang itsura ng roof natin. So, pwede mo rin talaga siyang i-request kung ano yung kulay ng gusto mo naman na ceiling. Tapos dito sa may baba, meron siyang storage, mga toolbox storage, mga tools mo, pwede mong store dito. Napakaluwag pa niya sa loob, hanggang dun. Yan lang naman yung sa gitna natin. So, tapos pakita ko sa kanila na natutupi yung gitna natin. Ito yung pinaka-favorite ko rito. Hindi mo to makikita sa ibang mga SUV na talagang natutupi ng todo. Yan. Sobrang natutupi yan. Tapos sa kabila rin ganun din naman yan. Ayun yan, makikita mo yung pinaka buo niyan mamaya. Pakita ko lang sa inyo. Tapos proceed naman tayo dito sa may likod natin. Yun. So sa likod natin, napaka basic, sobrang simple lang naman. Yung sidings niya, meron mga dito. May mga leather dito. Yan, parang nilagyan din nila itong square na meron dito. Pakita mo, itong leather na to. Yan. Yan ang itsura niyan. Tapos dito meron din sa kabila. Tapos dito, ano lang naman, square lang naman kasi plain nga yan, hindi siya salamin. So nilagyan ko lang ng mga stay sticker. And pinaka gusto ko talaga dito sa van na to, itong salamin niya. Siguro sa mga coming episodes ko na lang, ipapakita ko na lang. Meron siyang nanaangat pala kasi sira nga ito eh. So sa mga coming episodes papakita ko na lang. So meron naangat ito, kumbaga parang may dalawa siyang yan, pakita mo dito, meron naangat na pwede siyang net. Yan, pwede siyang net. Perfect na perfect ito pag natutulog kayo. Tapos meron siyang total blackout na ganyan. Yan, so ganyan siya. Ito naka leather din yan. Dito leather din yan, parehas nung kulay ng ating seat cover sa buong minivan natin. So yan lang naman dito. Dito nakalagay yung battery niya. Yan. Sobrang yan. Sobrang convenient yan dahil madali siyang i-access talaga. Tapos may mga seatbelt din siya sa gitna. Yan, may mga seatbelt din sa gitna para sa pag may makasama kayong bata. Nga pa, papakita ko yung natin, itong tent natin. So ang ginagawa dito, nakaganyan siya. Naka-hydraulics kasi siya eh. Pag ginanon mo, automatically umaangat na siya. So yun. Tura niya pag nakaangat. Yun. So ayan, pakita ko sa inyo. Yan lang naman. Yan ang itsura niya pag nakaangat. So makapal yung niya eh. Makapal yung pagkagawa dito sa Japan eh. Tapos yan, hydraulics yan. May bakal dito. So originally, meron siyang solar sa taas para mapagana mo yung ilaw sa loob. Pero pinatanggal ko since luma na. So ito yung itsura niya. Yan, pag malayuan yan yung itsura niya pag inangat. So ito naman sa loob. Yan.
Tapos, originally, meron din siyang nalalagay dito sa may gitna na yan para makahiga ka sa taas. Hindi ko pa siya napapagawa pero eventually, abangan nyo lang sa vlog, magpapagawa tayo ng ganun. Guys, bali yun na pinaka full tour sa ating minivan. Pag may mga questions kayo, may mga kulang ako nasabi or kung may mga mali ako nasabi, comment nyo na lang sa baba at tayo mag-uusap regarding dyan. So yun lang, pagdating sa builder, pwede nyo i-PM po si Shacho or maglalagay na lang po ako ng contact number kung sino pwede nyo kontakin doon. And pag may mga questions kayo, pwede nyo i-direct sa kanila or pwede nyo i-comment dito sa akin. So yun lang, maraming salamat, and this is Ship Vlogs and Mac. See you next vlog, everyone. Peace out.